Magandang gabi po sa inyo lahat. Amen. Sige, tayo po yung manalangin. Hallelujah, Lord. Diyos sa masalangit na may likha ng langit at lupa, kami po'y muling narito sa lugar panambahan. Ito po yung aming huling panambahan, Panginoon, sa araw na ito ng linggo. Kami po'y lumuluhog muli sa inyong mahabaging trono. Pakasamahan mo kami, gabayan mo kami, Lord, para yung aming gagawin, Lord, maramdaman namin ang iyong presensya. Para, Lord, yung bawat mapapakinggan namin ay maunawaan namin ito, Lord, at mayroong tong impact sa buhay ng bawat makaririnig nito. Tulungan nyo nga rin po, Lord, na ito, Panginoon, ay hindi maaagaw ng kaaway sa paglabas namin sa panambahang ito. At ako po muli, Lord, ay minsan panggamitin mo para maging daluyan ng iyong mga salita, para po, Lord, sa kalaguan ng pananampalataya ng bawat ng iyong anak. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Amen. Ngayon po ay nasa pangatlong serye na tayo ng Real Talk natin. Next slide po. Yung mga natapos na natin, yung single pero hindi lonely, natalakay natin na enjoy the life of singleness na sa panahon ng ating kabataan. Then last Sunday, yung mga bawal na pag-ibig. Ano ba yung mga bawal na pag-ibig? Pag may gatas pa sa labi, di ba? Dapat kape na, di ba? Ano pa ba yung pangalawa natin? Yung lupa ako, di ba? Tapos 4 po yun eh. Siguro siyempre sa natutunan natin, dapat po ay mayroon na tayong natutunan. Kaya ngayon po, alam natin yung mga bawal. Siguro, ay pangatlo natin, yung ready ka na ba? Yan. Handa na ba tayo pumasok sa pakikipagrelasyon? Amen? Tatalakayin din lang naman para sa kabataan po yan, ay mamaya makikita po natin na sa pangkalahatan naman po yan. Amen? Basahin natin yung ating talata ngayon. Ang sabi ng Kawikaan 19:14, namamana sa magulang ang bahay at kayamanan, ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay. Ang tanong, yung po bang asawa, bigay ba ng Diyos yan? Nanay Maripe, hindi raw. Bakit, Nay? Sige nga, matanong ko lang kasi gumaganong ka eh. Bakit hindi? Diba? Sabi ng Diyos eh. Ibig sabihin, nagkamali. Kaya nakita nyo, pwedeng magkamali. Ayan, meron na tayong meron tayong testimony, pwedeng magkamali. Kaya maging maingat sa pagpili ng mapapangasawa. Diba? Namin ni Nanay. Next, sabi pa, ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Siya'y pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. Dapat ang ating asawa o mapapangasawa, dapat ay galing sa Diyos. Kasi kapag galing sa Diyos yan, di ba, isang kayamanan yan. Ano ba pag sinabing kayamanan? Pleasure, di ba? Masarap, di ba? Pag meron kang kayamanan, ano ba pakiramdam na mayroong kayamanan? Masaya ka. Ganun daw kapag tayo raw po yung mabuting may bahay, sabi, ito ay pagpapala, regalo ito, galing sa Diyos eh. Amen. Ibig sabihin, kapag hindi naging maganda, hindi mo masasabi na regalo sa Panginoon yung ito pong nating nakasama. Sige, ito po yung pamagat natin, finding the right partner. Di ba? Yung paghahanap natin doon sa tamang, kasi katulad ng sabi ni Ate Lab, di ba, Nanay Lab, na hindi eh. Kaya magandang malaman natin, paano ba natin makikita yung tamang partner natin sa buhay. Kasi sa totoo lang, napakarami sa Pilipinas ng broken relationship. Kasi kung right partner, kung pagpapala sa Diyos yan, dapat hindi maghihiwalay. Diba? Dapat hindi po maghihiwalay. Pero bakit naghihiwalay? Diba? Yun yung pinaka-question po natin. Kaya gusto natin, tayo bilang mananampalataya ng Panginoon, maging good example tayo para sa ganyang bagay. Amen? Ang sabi nga po ni Haring Solomon, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Hindi nyo napansin, puro si Solomon yung nagsasalita. Mula po kanina, Kawikaan kasi gawa niya po yan eh. Makahirap daw makakita ng mabuting asawa,
higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Tama po ba yung mga may asawa rito? Mahirap bang makakita ng mabuting asawa? Tay, Mervin, nakatingin ako sa'yo. Kayo po ba, siya ba yung unang iyong niligawan? Si Nanay Cheryl? Hindi, no? Mahirap nga. No, hindi raw eh. Di ba? Pangilan si Nanay? Oh! Nakita niyo, Nay Cheryl? Ay, hindi niya alam. Huwag ko na sabihin, baka mag-away kayo pag-uwi. Hindi pala alam ni Nanay Cheryl. Dito pala makita natin, mahirap makakita ng mabuting asawa. Diba? Kaya doon makikita natin, kinakailangan, alam natin kung paano tayo pipili ng mga papangasawa. Si Tatay Jerry, mahirap ba, Tay? Pang-ilan si Nanay? Una rin ba? Una? Hindi rin. Nakita mo, mahirap. Mahirap talaga. Hindi ko natatanungin kung ilan din. Baka magalit si Nanay Lori. Hindi, nakita niyo mga kabataan, tinatanong natin, di ba, hindi siya ganun kadali. Di ba? Kaya makita natin, ang Diyos na nagsabi. Sabi diyan, higit sa mamahaling alahas kanya yung kanyang halagay. Ang hirap kasi dapat yung mapapangasawa mo, habang buhay mong makakasama yan. Tandaan niyo po yan. Hindi yan na pipili ka ng asawa tapos tatalikuran mo na. Kaya hindi dapat ganon yung ating ginagawa. Pero sabi nga po rito, hindi tinatalakay ng Biblia kung paano makahanap ng perpektong asawa. Wala pong perfect na asawa. Tama po ba doon sa may mga asawa na dito? Wala pong perpekto. Kaya lang, ang bagay na malinaw na itinuturo ng salita ng Diyos na ang pagtiyak ay tayo'y magpapakasal o mapipili ng mapapangasawa na dapat lamang ay, sabi nga po rito, ay basahin natin yung talata. Sabi ng 2 Corinthians 6:14, huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kaparehin niyo sila. Maari bang magsama ang katwiran ng kaliguan o kaya ang liwanag at ang kadiliman? Hindi niya hinahanap na yung perpektong asawa makasama, pero ang isang magandang gusto ng Panginoon, kapananampalataya natin. Malaki na yung faktor na yung pipiliin natin ay bigay ng ating Panginoon. Amen. Kahit nga yung ibang relihiyong, ganyan din sila. Di ba? Yung mga, alam natin, sa Islam, gusto nila yung kapwa Muslim din. Sa mga INC, ganun din. Ang malaya lang sa Katoliko, kahit pa saan pwede. Di ba? Pero kasi, diyan mismo, binabanggit ang gusto, dapat kapwa mananampalataya. Ito rin yung paalala ni Pablo. Ang sabi ng unang Korinto, next, 7:39, ang babae ay nakatali sa kanyang asawa. Hindi po yung nakatali na tinatali. Baka pwede pala yun, itinatali yung asawa. Hindi po yun. Ibig sabihin, tawag doon? Hindi na siya pwedeng mag-asawa ng iba. Habang ito'y nabubuhay, kapag namatay ang lalaki, ang babae ay malaya ng mag-aasawa sa sino mang maibigan niya. Ngunit dapat ay isa ring nananampalataya sa Panginoon. Ayun, kaya mahalaga yung kaparehas ng pananampalataya na mapapangasawa natin. Ayun. Sabi nga po rito, na bagamat mala tayong magpakasal, dapat lamang tayong magpakasal o mag-asawa sa taong katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung mag-asawa ay bihaya ng Diyos sa atin yan. Amen. Kapag kaparehas natin ng pananampalataya. Amen. Sabi nga po rito, ang problema kasi, sa madaling sabi, kapwa natin, ang pagpili rin ng mapapangasawa ay hindi natin binabase ito sa panlabas na anyo. Hindi po natin binabase doon sa panlabas na anyo. Kasi minsan, ganun yung ginagawa natin, di ba? Tatay Jose, nung pinili nyo ba si Nanay Janet, ano po yan, tinignan nyo, yung ganda niya ba o yung ugali? Ano pinili nyo sa kanya, Nay? Tay? Ha? Ugali. Ba't ano ba ugali ni Nanay? Maasikaso. Okay. Kasi iba-iba, ganun no? Si Tatay ano po? Ay si Nanay rin, Nanay Sherry. Ano po yung nagustuhan nyo kay Tatay Alex?
mapagmahal din. Si Tatay Mervin, ano na gusto mo kay Tatay, Lucel? Mapagmahal din. Mapagmahal malang? Ayan. Hindi kasi, alam nyo pa ba? Kasi madalas ka din naiwan ang mga pag tinanong mo ang mga lalaki at babae, una niyang babanggitin yung panglabas na anyo. Diba? Yun yung una niyang babanggitin. Diba sabi nga natin, ang hirap nga, minsan pag tumitingin tayo sa panlabas na anyo, nakakita ka ng gwapo, katulad ni Mark, di ba? Hindi mo alam, boksingero pala yan. Di ba? Loko, palabiro lang ako. Hindi nito alam, joker ako. Hindi mo alam, minsan nakakita ka ng gwapo, boksingero pala yan. Gusto mo kasi gwapo eh. Di ba? Gagawin kang punching bag niyan. Amen. Kasi bakit? Ang tunay na maganda ay hindi makikita sa panlabas na anyo. Ang sabi ni Pedro, next slide, ang iyong pagganyak ay huwag maging panlabas lamang, ito ay huwag maging gaya ng pagtitirintas ng buhok. Di mo, dinitalya pa ni Pedro, no? At pagsusuot ng mga iyas na ginto at mamahaling damit. Ito, pinapakita rito ni Peter na wag lang ganito yung gawin natin, di ba tayo mga babae. Next, sabi dyan, next slide. Sa halip pagyamanin nyo ang paggayak sa pagkatao na natatago sa inyong puso, ang kagayakang hindi nasisira. Na siyang bunga ng maamo at payapang espiritu. Ito ang lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. Kasi hindi mahalaga sa mata ng Diyos yung maganda yung mga pangasawa mo. Ang mahalaga yung meron ka. Sabi, mapagmahal, mabait, di ba, maasikaso. Di ba? Yung ba makita mo, responsable pag siya ay napangasawa mo. Kasi kung titignan ka nga ng gwapo o maganda naman, sa bahay naman, burara, walang pakialam sa buhay, anong mangyayari sa buhay? Di ba? Tanong niyo sa mga nanay at nanay niyo, kapag ganyan po yung napangasawa natin. Kaya wag lang kayong tumitingin doon sa panlabas na nyo. Kahit nga ang Panginoon, next slide, sabi ng Panginoon, sabi dyan, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas ang anyo ng tinitignan ng tao, ngunit sa puso, tumitingin si Yahweh. Kahit ang Diyos, hindi niya ayaw niya ng hindi lang siya sa panlabas tumitingin. Yung loob kasi alam niya, yung panlabas ng anyo ng tao, hindi yan yung basihan na masasabi mo na okay, maganda, gwapo, o matangkad, maputi. Pero ang problema niyan, baka yung looban pala niyan, hindi maganda. Kaya nangyayari, nagkakaroon ng paghihiwalay. Amen? Kaya ipangon natin. Ngayon, ito po yung tatalakayin natin. Steps in finding the right partner that pleases God. Diba? Ano ba yung mga hakbangin? Siguro, doon sa mga nanay at tatay nandito, maituro natin doon sa mga anak natin. Maganda, yung mga kabataan, ito yung magiging pamantayan natin. Alam ko po, sa panahon ngayon ng social media, ng technology, iba na yung pamamaraan natin. Pero ako, sinasuggest ko na sundan natin yung pamantayan ng Diyos pagdating sa pagpili ng ating mapapangasawa o magiging partner sa buhay. Amen? 4 lang po yan. Ang una, pick the same faith. Pumili tayo ng kapwa natin, parehas natin ng pananampalataya. Mamaya ipapakita ko sa inyo ano yung danger kapag hindi parehas ng pananampalataya. Diba? Basahin natin yung talata. Gagamitin pala natin yung istorya ni Isaac at ni Rebecca at ni Rachel at ni Jacob. Gagamitin natin yung istorya sa Biblia. Sabi sa Genesis 24:3-4, sumumpa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at ng lupa, na hindi ka rito sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. Next. Pumunta ka sa bayang kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Alam niyo po, before, nung wala pang mga utos sa panahon ni Moses, ay ipinapahintulot yung mapangasawa, yung mga kalahi. Bakit? Kasi nung araw po, gusto ng Panginoon, yung karahe mo kasi pareho kayo ng pananampalataya. Yung mga Hudyo
Alam nila kung sino yung sinasamba nila. Kapag nag-asawa ka nang hindi ka parehang Hudyo, sasamba na sa mga Diyos-Diyosan yon. Ayaw ng Diyos nung ganon. Kaya yung applicable sa atin ngayon yan, na yung kapananampalataya po natin yan. Amen. Yun po yung pinaka-ibig sabihin ng talatang yan. Amen. Kaya doon po, yung isasabi natin, na kapag tayo po ay pipili, dapat yung kaparehas din natin ng pananampalataya. Mahirap pa kasi pag hindi eh. Ba? Siguro, mamaya magtatanong tayo rito, sino ba yung rito na walang hindi parehas ng faith yung hindi parehas ng pananampalataya na nandito. Magtanong lang, mamaya na lang pag pumunta tayo doon sa yung danger. Amen. Sabi nga po rito, next slide. Next slide. Don't look for the perfect person. Look for the person who is perfect for you in God's eyes. Diba? Ang hirap kasi minsan hinahanap natin yung perfecto no? Perfecto na gusto natin, mabait, matalino, maganda. Parang lahat ng Diba? Dapat ang tignan natin, yung perfect for you in God's eyes, dapat ang hinahanap natin. At syempre, walang iba yan, yung ating mga kaparehas natin sa pananampalataya. Number 2, next slide. Sabi pa niyan, marry someone who love God more than they love you. So their love for you will never fail. Diba? Dapat, pipili ka raw ng mapapangasawa na una niyang mahal ang Diyos bago ikaw. Kasi yung ganong pagmamahal, yung love niya raw hindi magbabago, hindi magpe-fail. Kasi pag inuna niya ikaw kaysa sa Diyos, yun ang nagiging problema niyan. Diba? Kasi sabi nga, kasi ang may bahay, Diyos ang nagbibigay niyan sa atin. Amen? Kaya lang, yung problema lang dyan, kapag mali yung pagpili natin. Diba? Kaya dapat meron tayong mga sinusundod na pamantayan. Amen. Next slide. Ang sabi ng 2 Korintos 6:14, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at ang kasamaan. Anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman. Alam niyo po ba yung pamatok? Yung yoke, yung kahoy, tapos nilalagay yun sa mga sa mga sa mga hayop. 'Di ba? Sabi ni Paul sa mga taga-Korinto, huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at kasamaan. Pag nagsamay mabuti at masama, ano raw meron yon? O anong pagsasama meron ng liwanag at kadiliman? Hindi po yan magiging maganda pag pinagsama. Tignan po natin yung picture. Ayan. Yan po yung yoke. Tignan niyo po ito yung ginawang paghahantulad ni Pablo sa Korinto. Isipin niyo lang po na itong isang baka ay maliit. Yung isa malaki. Pag lumakad sila, ano kaya magiging Tatay Mario, pag lumakad sila, maliit isa, malaki yung Tabingi, hindi maganda. Halimbawa, malakas naman yung isa, mahina yung isa. Ano naman po yung mangyari, Kuya Francis? Mahuli, maghihilahan sila. Mabagal yung isa. Yun yung gustong sabihin ni Paul, bakit sinasabi niya, huwag kayong makipamatok sa hindi mananampalataya. Hindi kayo magkakasundo. Kasi pag mahina isa, maghihilahan kayo. Hindi katulad yan, dalawa, pag lumakad yan, sabay na sabayan. Subukan mong maliit yung isa, hindi sabay malalakad yan. Ibig sabihin, hindi maging maganda yung trabaho nila, hindi nila magagampanan ng gusto. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong makipamatok doon sa mga di mananampalataya. Dapat kaparehas natin ng pananampalataya. Amen. Dito, ang problema natin dito, yung mga may asawa na po na nandito. Diba? Siyempre, nung naging Christian sila, hindi pa sila mananampalataya. Kaya nangyayari, ang napapangasawa lang, isang Christian at hindi. Pero siyempre, sabi natin, kapag gano'n, sabi ni Paul, huwag mong ihiwalayan. Sabi, baka ikaw yung gagamitin ng Diyos para yung iyong asawang hindi mananampalataya ay makakilala sa Panginoon. Siyempre, sa mga kabataan na nandito, alam nyo na yan, huwag na kayong pipili nang hindi ka pananampalataya. Diba? Pero yan yan ay command ng Panginoon mula po sa Korinto. At kayo, nasa choice nyo rin po yan. Diba? Tandaan nyo, ang mga mananampalataya, hindi lang po Salt and Light Church Baka sabi, Pastor, ilan lang naman babae at lalaki rito wala akong mapili Diba? Wala ka pang mapili niya. Ang gogwapot, ang gaganda ng mga natin. Pwede naman po yung ibang born-again Christian. Diyan katulad natin pananampalataya.
Amen. Yung po isa, hindi lang po rito, kung wala yung gusto mo rito, dito sa iba po. Sa ibang church, di ba? Wag lang hindi mo ka pananampalataya. Ito yun yung danger. Next slide. Ano ang danger ng may partner na the same on faith? Sino ba rito walang ano, no? Walang ano, no? Tatanong ko sana kung ano yung nagiging day. Wala, no? Puro nandito yung magkakapartner. Ay! Si ate, nakita ko kanina eh. Si ate, paano to? Veronica. Nakita ko si ate Veronica nandyan eh. Sa taas? Males? Ate Veronica, ano kaya ano? Alin dito, ate Veronica? Sa 5. Nakita mo. Yung nagiging danger. Spiritual conflict, different life purpose, influence and compromise, problem solving, raising children. Alin dyan yung nakita mo, nagiging problema nyo? Spiritual conflict. Kadalasan talaga spiritual conflict pag magkaiba kayo. Bakit? Subukan mo yung isa, Catholic, ikaw isa born again. Yung isa sa Quiapo magsisimba, ikaw dito. Sabihin ng anak mo, saan ba tayo magsisimba? Di ba? Pili kayo kung sa kasasama, kay papa mo o kay mama. Di ba? Naguguluhan yung bata. Di ba? Hindi niya malaman ano ba? Dito sa kabila, Diyos si Kristo, sa kabila, hindi naman Diyos sa isang tatay. Ba? Aning maguguluhan yung ano? At saka magtatalo talaga kayo niyan. Diba? Kaya meron nga tayo rito, di ba? Kasamahan natin sa Church dito. Nakapag-asawa siya na hindi rin ka pananampalataya. Ano ginawa niya? Di ba? Sabi nga akin ni tatay, Pastor, nakita ko doon madaling araw Sabi ko, mas pinili niya doon eh. Di ba? Mas pinili niya ron na doon, sumama doon sa doon sa asawa niya eh. Di ba? Kasi mahigpit din sa kanilang relihiyon eh. Gusto rin kung yun din. Kaya lang, nanaig yung babae. Di ba? Nanaig yung babae. Kaya dito makita natin, kasi labanan ng pananampalataya kung ano yung pagkilala mo. Katulad yan, alam mo naman na si Kristo ay Diyos. Tapos yung mapapangasawa naman, si kinikilala naman, hindi Kristo ang Diyos. Paano kayo magkakasundo nun? Ang laki nun Buti sana kung ang conflict lang, hindi pagka-Diyos ang usapin. Diyos na yung pinag-uusapan. Biro mo yung kinikilala natin Diyos, ang Panginoong Kristo, tao. Tapos mapapangasawa mo ganun. Ano na lang magiging yung dalawa niyan? Kaya dapat kapananampalataya rin natin. Di ba? Meron na kagad spiritual conflict. Sa mga bata pa lang, magkakatalo na kayo niyan eh. Di ba? Hindi nila malaman kung ano ba yung tunay na pananampalataya eh. Siyempre, ituturo ng tatay ganito o ituturo ni nanay ganyan. Problema na kagad. Pangalawa, different life purpose. Ang purpose ng isa, halimbawa yung Christian, gusto niya to honor God. Di ba? Gusto niya na maluwalhati ang Diyos. Yung isa naman, hindi. Sa kanya, bahala, malayong pananampalataya sa kanya. Paano kayo magkakasundo nun? Di ba? Paano kayo magkakasundo? Katulad sa spiritual conflict. Halimbawa, gusto ng asawa mag-tithes. Ikaw naman, ayaw mo naman. Magkaiba kayo eh. Talagang mag-aaway talaga kayo niya. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong makipamatok sa di mananampalataya. Anong kalalabasan daw niya pag nagsama kayo? Yung katwiran at hindi katwiran. Amen? Kaya yung different, magkaiba ng purpose eh. Diba? Nakita nyo, mga pag nandito tayo, ang purpose natin to honor God. Sa kanila, hindi ganun yung kanilang purpose. Diba? Pangatlo, influence and compromise. Diba? Ano yung influence and compromise? Yan po yung makita natin tayo po ay, halimbawa, yung asawa mo, hindi mananampalataya, mahilig sa magbisyo, di ba? Ikaw, Christian ka. Biro mo, pag Christmas, pag pag uwi mo ng bahay, pag uwi mo ng bahay, may inuman sa bahay. Di ba? Pag piyesta, nagpe-piyesta, pero ikaw, nandito ka. Yung asawa, hindi malaman ng mga anak mo kung ano talaga gagawin nila. Naguguluhan yung mga anak mo kung ano yung susundan nila. Di ba? Kaya ang nangyayari niyan, nagko-compromise na tayo dyan. Amen? Kaya napakalaki ng danger po niyan kapag hindi parehas ng pananampalataya. Tignan nyo ngayon, kayo magkakasama tayo rito, mga nanay at tatay natin. Meron silang naging problema pero hindi gano'n, di ba? Madali, bakit Christ-centered tayo eh? Di ba? Christ-centered pag tayo po, kaparehas ng pananampalataya, Christ-centered tayo. Pinanindigan natin na si Kristo. Di ba? Yung nasa gitna ng ating pananampalataya. Pang-apat, problem solving. Pag-solve ng mga problema. Di ba? Maraming bayarin na utang, maraming bayarin na mga due date. Di ba? Iba-iba yung
Yung sa asawa, biblical yung gagawin. Yung hindi mananampalataya, hindi biblical. Mga pandaraya, o kaya, pag may problema, siguro maglalasing na lang, di ba? Magre-rebelde na lang. Pero tayo, lalapit tayo sa Panginoon. Magkaiba kaagad. Di ba? Panghuli, raising a children. Di ba? Tinuturuan mo yung anak mo na pumunta sa church, yung asawa mo naman, ayaw naman. Huwag mong pipilitin anak mo, pabayaan mo, ibigay mo, di ba? Pero dapat, diba? Ang sabi ng Ephesians 6:4, yung mga bata dapat palakihin natin yan sa tuntunin at aral ng Panginoon. Kasi yun yung tinuturo sa pananampalataya natin eh. Pero yung iba naman, pag malaya, di ba, bahala kung paano palalaki yung anak. Kaya makita natin, ang gulo dun sa bahay. Diba? Kaya yun yung makikita natin na danger kapag hindi ka pananampalataya yung ating mga pinili. Amen? Amen po ba? Kaya makita natin yan, mga kabataan na nandito, kayo po, wala pa kayong mga partner, di ba? Sana po piliin natin yung pong kapananampalataya natin. Amen? Yun po yung kung maaari, yung talagang gawin natin. Maghanap tayo o i-aim natin na yung partner natin sa buhay ay kapananampalataya natin. Amen? Pangalawa, praying and choosing the right partner. Amen. Ibig sabihin, yung pong kapag tayo raw po hanap na dapat ipinapanalangin po natin yan. Amen. Sino ba yung mga natin doon? Paano ito? Yung mga Christian na parehos na mag-asawa. Ayan. Ano pala? Tatay Mario. Christian ka na matagal o hindi pa? Pinag-pray mo ba si nanay, ano? Hindi rin. Kusang dumating na lang. Sino ba pinagpe-pray mo? Nung mga asawa? Hindi siya? Merong iba? Hindi, tinatanong kayo. Ano yun, dumating na lang siya, no? Ay, hindi mo pinag-pray talaga. Nakita mo lang. Ate Jerry, kayo, sa inyong dalawa, nag-pray sa isa't isa? Ano sabay? Pinag-pray nyo rin siya, nag-pray ka na para kay nanay o hindi? Childhood sweetheart, gawag, ganun ba? Ay, mga bata pala, lumaki kayo na magkasabay, ganun. Paano? Okay. Kaya hindi niyo pa alam hindi niyo pa yung gano'n na ipag-pray Si Tanay matagal ng Christian, Tatay Jose. Tay, pinag-pray niyo ba si nanay? Siya nag-pray, ho. Okay. Okay, Gusto ko lang malaman kung ano yung prayer ni Nanay Janet. Nay, ano yung prayer niyo, Nay? Pinagmamalaki niya, pinag-pray mo raw siya. Amen. Hindi, mahalaga po na ipinagpe-pray yung ating mga partners in life. Amen. Basahin po natin yung talata. Ang sabi ng Genesis 24:12, siya'y nananalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad, tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Dito po ang nananalangin yung alipin ni Abraham. Kasi sa mga Jewish po, meron silang, yung pinagkakasundo. Ang sabi ni Abraham, huwag kang pipili ng mapapangasawa na, kanina yung una kong binasang talata, na hindi yung kalahi nila. And then, itong ginawa nito, wala naman sinabi si Abraham kung Basta ito yung nanalangin, yung alipin, na kung sino yung gustong mapangasawa, kung sino yung mapapangasawa ng kanyang anak na si Isaac. Next, sabi po sa 15, hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na may pasa na banga ng tubig. Siya ay anak ni Bethuel at apo ni Milcah na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Next, ano ba? Wait. Next kuya. Hindi, sige, balik mo na. Dito makikita natin mga kapatid, yung alipin kasi nag-pray siya kung sino yung gustong mapangasawa ng kanyang anak. Nagbigay siya ng mga sign na sabi, pag merong babae rito na darating, na may daladalang, sabi niya, yung banga, mayroong pasa ng banga ng tubig, tas hingin ng tubig, yun nawa.
Lahat ng panalangin, hindi ko na nailagay dyan yung medyo mahaba kasi. Lahat ng binanggit niya doon sa panalangin, nandun ginawa nung Rebecca. Kaya makikita natin, napakahalaga. Kasi nga sabi nga po natin dito, next slide, yun ang next slide na kuya. Sabi dyan, ang panalangin ay napakahalaga sa pagpili ng mapapangasawa dahil ang kasal ay isang panghabang buhay na tipan na may malaking epekto sa spiritual, emosyonal at personal na buhay ng isang tao. Kaya mahalaga po yung mga kabataan na nandito tayo na yung mga makakasama natin sa buhay. Kasi panghabang buhay mo makakasama yan. Kaya kinakailangan, ipapanalangin mo sa Diyos yan. Ipapanalangin natin sa Panginoon. Kasi di ba sabi nga ng Kawikaan, next slide, mahirap kasi makakita ng mabuting asawa. Di ba? Higit sa mamahaling alasyang kaya. Kaya dapat, hindi siya ganun kadali eh. Kaya tayo mga kabataan, hindi lang basta nakakita tayo ng babae, lalaki, ay, liligawan mo na kaagad. Nakakita ka lang ng lalaki na, ay, crush ko to, ito yung gusto ko. Hindi ganun kaagad eh. Kinakinangan, pinapanalangin niya kasi habang buhay mo makakasama yan. Nakakita ka lang ng maganda, nakakita ka lang ng gwapo, yun nakagad gusto mo. Tumingin ka lang sa panlabas. Kaya yun dapat, hindi po ipinapanalangin dapat natin yung mga bagay na yan. Sabi nga natin, prayer is powerful. This is a sign of humbleness in praying and trusting God. Tandaan natin sila Pastor Peter Tanchi, di ba? Kung yung sa CCF, dati pinalabas natin yan. Ipinanalangin niya yung kanyang asawa. Si Miriam Kiambao, ganun din. Yung babae na nalangin na kung ano yung mapangasawa niya. Ako rin po, alam ko, kwento na ng iba, yung aking napangasawa, si Pastora Tina, pinanalangin ko rin po yun. Di ba kasi, nung ako'y kabataan, nagba-Bible study leader po ako. Diba? Parang sa dating ngayon, LG. Siguro iba hindi pa alam yung kwento. Iba alam na nila po eh. Nagba-Bible study leader po ako. At ako po ay si Pastora na nag-church doon sa parehas kami ng church. Sa Tondo kami ng parehas. Nakikita ko niya, kasi si Pastora, mahinhin na babae po yan. Na pag dumarating sa church siya, nakaganyan, dala-dala yung Bible. gusto ko kasi babae yung mahinhin. Ayoko nung maharot, magaslaw. Hindi ko sinabing masama yung maharot, magaslaw. Ayoko lang ng ganon. Hindi, di ba meron mga babae na hindi naman masama yun. Hindi ko sinabing masama, mga babae. Di ba, yung gusto ko lang yung mahinhin ba kumilos. Kaya siya yung napupusuan ko. Siya yung pinapanalangin ko sa Panginoon. Ako po ay nagba-Bible study doon sa pinsan niya. Doon kasi siya nakatira. Taga-probinsya kasi yan. Sila magkapatid nakatira doon sa pinsan nila. Diba? Karamihan, gano'n sa mga probinsya, pag may mga bahay doon nakatira. Doon sa nila, Christian kasi yan, doon ako lagi nagba-Bible study. Tapos dumating ang panahon, umalis yung magkapatid doon sa bahay ng pinsan niya. Lumipat na ng ibang bahay, nagkaroon ng financial problem. Sa madali sa tagal, ang tagal niya nang hindi umapos ng Bible study. Ilang buwan na, siguro mga 2-3 buwan na, hindi ko na nakikita. Di ba? Siyempre, hindi ko na nakikita, pero alam ko siya yung gusto ko, Kaya ginawa ko po, parang nakipag-deal na ako sa Panginoon katulad ng alipin. Sabi ko, Lord, itong araw na ito, may Bible study kasi ako noon eh. Kapag umattend si Tina, siya yung babae na aking mapapangasawa, siya yung aking liligawan. Sabi ko, pag hindi dumating, wala Lord, hindi siya yung aking liligawan. Hahanap na lang ako ng ibang babae. Alam niyo po ba, nung nagsisimula na ng Bible study, siya yung pinakahuling dumating. Dahil sa totoo, alam ni Pastora yan. Kaya dumating po siya. Kaya yun, mula nung dumating po siya, sinimulan ko na po siyang ligawang po nun. Nung dumating po yun. Tapos yung alam niyo po, 6 na buwan lang po kami. After 6 months, nagpakasal ka agad kami. Di ba? Yun kayo nakita kasi mahalaga yung prayer eh. Di ba? Siguro, pwede na, diba? Nakipag-delta kasi, yung siguro, binigyan tayo ng favor ng Panginoon sa napakasibago kasi dumalo sa mga gawain nun eh. Talagang lahat ng gawain, dinadaluhan ko, tapos leader ako, nagba-Bible study ako. Siguro, nabigyan tayo ng favor ni Lord. Binigyan tayo ng mapapangasawa. Diba? Kaya yun, nakita natin, mahalaga po yung prayer. Diba? Napakahalaga yung prayer. Next slide. Why is praying important in choosing a partner? Number 1, God knows who is the right partner for us. Kasi ang Diyos yung nakakaalam kung sino yung para sa atin. Kasi bakit? Siya yung lumikha sa atin eh. Basahin natin yung talata. Tignan nyo po Next slide, kuya.
Kuya ba yun o babae? Baka ate pala. Matapos gawin ng lahat, Genesis 2:18, matapos gawin ng lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama. Kaya nakita nyo, alam ng Diyos, di ba si Adan, nalulungkot, naghanap siya ng makakasama at yung alam niya, at kaya nga alam niya kung sino yung dapat na makakapartner. Di ba? Makakapartner ni Adan. Kasi nakita, di ba, katulad ng sinabi, nakarani ko yan, nakita kasi ng Diyos, di ba, merong mga hayop doon, mga iba't ibang klaseng hayop, nakakasama ni Adan, pero hindi masaya si Adan, malungkot. Kaya nag-siya nakaangkop, nakapartner ni ano. Kaya dito makita natin, tayo alam ng Diyos, kung siya ako kasi, I believe doon sa soulmate na merong itinakda ang Diyos para sa atin Ako naniniwala ako, siguro kung kayo hindi, ako yun ang aking paniniwala, na merong itinakda ang Diyos para sa atin. Kasi isipin, ako, ang dami ko nang katulad ng asawa ko, taga Batangas yan, taga Tondo ko, pero nagkita kami sa Tondo. Di ba? Ang layo ng pagitan namin. Ang layo ng lugar ng pagitan namin, pero nagkita kami sa Tondo. Akalain mo na yung mga pinsan niya doon tumira sa Tondo. Dahil Christian din yung mga pinsan niya, ang dami rin church doon sa may lugar ng Tondo, pero doon pa sa church namin sila nagsimba. Di ba? Yung nakita nyo na pinagtatagpo kayo ng Diyos. Di ba? Meron kayo, no? Pinagtagpo pero hindi ano ba tabi doon? Di ba? Talagang pinagtagpo kami ng Diyos. Di ba? Kasi alam ng Diyos kung sino yung angkop para sa iyo. Ang problema lang minsan, kapag minsan yung gusto natin, hindi yung gusto ng Diyos, hindi talaga yun ang ibibigay. Di ba? Katulad tinanong kanina nung kaninang tanghali, si Nanay Melda. Sabi ko, Nay, pinag-pray niyo ba si tatay? Sabi niya, hindi. Hindi raw. Sabi ko, pero yun yung napangasawa niya. Sabi ko, Nay, malamang yung pinag-pray niyo, hindi yung gusto ng Diyos sa'yo. Kasi ang gusto ng Diyos sa'yo, si Tatay Bebot. Dahil yun yung angkop para sa inyo. Di ba? Hindi niya raw pinag-pray si Tatay Bebot pero yun yung napangasawa niya. Di ba? Kaya makita natin, alam ng Diyos kasi, nakita naman natin, ilang taon na mag-asawa mga mama mo, Lorena? May 30 plus na yan, di ba? Matagal na, no? Oo, matagal na yon. Nakita na hanggang ngayon, magkasama pa rin sila. Di ba? Kaya makikita natin, ang Diyos, kaya napakahalaga ng panalangin. Kasi alam ng Diyos kung ano yung kailangan. Ano pa? Next slide. Sabi niyan, sa Mateo 7:9-10, bibigyan niyo ba niya ng bato ang inyong anak kapag siya humihingi ng tinapay? Bibigyan ba niya ng ahas kapag siya humihingi ng isda? Next. Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sino mang humihingi sa kanya. Ano ibig sabihin? Kapag nanalangin ka sa Panginoon, kung alam niya kung ano yung mabuti sa'yo, ibibigay niya yun. Hindi kanya bibigyan ng mapapahamak yung buhay mo. Alam niya na yun yung angkop para sa'yo, yun yung ibibigay niya. Basta susunod ka lang dapat sa Diyos. Yun ang problema. Ang problema, minsan pag ikaw ang nasunod. Diba? Dapat ang Diyos ang masusunod doon sa gusto niya sa buhay mo. Amen? Next. Ano pa? God guide us in choosing our partner. Ginagabayan tayo niyan. Ang sabi po ng talata, Kawikaan 3:5-6, magkatiwala ka ng buong puso sa Panginoon, huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa, at ituturo niya sa iyo yung tamang landas. Gagabayan ka ng Panginoon kung sino yung partners in life natin. Amen? Kaya po yung pangalawa natin, sa parang step natin para choosing the right partner, yung pong pray, and number 1, yung same faith. Amen? Pangatlo, parental blessing. Ayan. Ito yung dito tayo papasok doon po sa na siguro sa panahon ngayon, baka hindi na ginagawa ng karamihan. Pero ako, I suggest, gawin pa rin po natin itong bagay nito. Basahin po natin yung talata. Sabi ng Genesis 24:49-50, ngayon gusto kong malaman kung ibibigay nyo na maging asawa ni Isaac si Rebecca. Bilang pagpapakita ng kabutihan ninyo sa aking amo, sabihin nyo na po agad para malaman ko rin kung ano ang gagawin ko. Humihingi po siya ng advice doon kung yun po, kung magugustuhan yung anak. Next. Ang sabi sa 50, sumagot sina Laban at Betuel,
Dahil ito ay kalooban ng Panginoon, wala na kaming masasabi. Amen. Dito kinakailangan, pag nandun na tayo, same faith na tayo, nag-pray ka na, then papasok ka na doon sa panliligaw, dapat merong basbas nang gagaling sa mga magulang o sa mga pag nandito tayo sa church, doon sa mga leader. Amen. Ano po yung mga ito? Next, sabi dyan, dapat asking for permission, courting the girl, engagement. Isa-isa natin yan. Number 1, asking for permission. Ang sabi ng Hebreo 13:4, dapat ituring na marangal ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikapit at nangangalunya. Ano yung ibig sabihin nito? Dapat sa pagpili ng mag-aasawa o sa pag-aasawa, maging marangal daw tayo. Ano yung ibig sabihin ng marangal? Igagalang, pahahalagahan natin yung pag-aasawa. Hindi yan parang mag-aasawa ka ba, manliligaw ka, para bang, ligawan mo si tignan natin kung sasagutin ka. Para bang nag-aanohan lang kayo. Hindi ganun yun. Di ba, minsan iba, nambobola lang. Di ba, gusto lang meron lang purpose. Hindi ganun po yung bigyan nyo ng pagpaparangal. Kaya dito makikita natin, sabi natin dito, sabi rito, dapat aas tayo ng permission, pagrespeto doon sa mga magulang. Kasi, pinapahalaga ng pag-aasawa. Di ba? Hindi ka manliligaw na manloloko ka lang o mambobola ka lang. Di ba? Kung talagang mahal mo ang babae at plano mong ligawan, di ba? Kung talagang yung babae ay plano mong ligawan, kaya dito makita natin, ay kung yung babae, tayo mga lalaki, naliligawan natin, yung babae na mahal natin, dapat, next, ayan, today, tomorrow, and forever. Di ba? Ihingi ka ng permiso. Diba? Alam mo yun yung pinakamahal mo eh. Di ba? Alam mo, mahal mo yung babaeng yun eh. Wala nang iba. Sa panliligaw pa lang, dapat ganyan na kagad. Gusto mo, patato mo sa noo mo yan eh. Di ba? Dapat ganun yung magiging natin. Ang problema, di ba? Ano nangyayari sa mga ngayon? Sa panahon ngayon, dinadaan natin sa text eh. Di ba? Dinadaan lang natin sa text. Kaya dapat hindi po gano'n, pinapahalagahan natin yan. Amen? Next. Pagkatapos ng asking for permission, dapat ihingi tayo ng permiso doon sa mga magulang natin. Pangalawa, yung panliligaw na. Ang problema ngayon, di ba, sanabi ko, ang ligawan ngayon, dinadaan sa cellphone. Amen? Di ba? Wala, sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, doon nadaan eh. Ako bilang pastor, I suggest na gawin natin, tanong natin yung mga nanay at tatay dito. Yung naman, yung katabi ni, yung nanay nila, paano to, ito, si na Jucifer. Nay, niligawan niya po ba si nanay? Saan po? Sa trabaho. Hindi, saan kayo nanligaw? Sa trabaho niyo ligawan, hindi kayo pumupunta ng bahay. Hindi pa. Sino yung gumagawa nun? Pumupunta ng bahay. Noon nanligaw. Tay Jerry, ginawa mo? Noon niligaw mo, pupunta ka ng bahay? Hindi rin. Sino gumawa nun? Tay Mervin? Hindi rin. Tay? Sa bahay, mga Ikaw, tay? Sa trabaho rin, hindi rin sa bahay? Tatay Alex? Hindi rin? Sa trabaho rin? Tatay ni Kiano? Uy, sa bahay yan. Sa bahay. Tatay Mervin? Sa bahay din. Naku, di ba? Yun pa. Sino pa ba mga may asawa rito? Sa kaniligawan, ate, Veronica? Bahay o sa trabaho rin? Sa trabaho rin. Ba, marami sa trabaho Ay, Nanay Janet, sa niligawan kayo ni nanay? Kayo nang ligaw? Okay. Paano to? Lorena, sa kayo nalaban ni Julius? Sa bahay, sa rin? Sa kalye rin. Hindi, kadalasan gano'n na nangyayari, di ba? Amen. Next slide. Sige, basahin po natin talata. Pagkalipas, sabi nito, Genesis 29:15, ito po yung istorya ni Rachel at ni Jacob. Pagkalipas ng isang buwan, sinabi ni Laban kay Jacob, hindi dahil magkamag-anak tayo ay pagtatrabahoin kita ng walang bayad. Magkano bang dapat kong isweldo sa iyo? Si Laban ay may 2 anak na dalaga
Si Leah, nandito pa si Nanay Leah. Si Leah ang nakatatanda at si Raquel naman ang Next. Mapupungay ang mga mata ni Leah, ngunit mas maganda at kaakit-akit si Raquel. Nabighani si Jacob kay Raquel, kaya ang sabi niya kay Laban, paglilingkuran ko kayo ng 7 taon para kay Raquel. Before, ganun yung ginagawa ng lalaki kapag mahal niya yung babae. Pinaglilingkuran niya yung babae. Kaya nakita niyo sa probinsya, di ba yung ligawan sa probinsya, inaharana, tapos pupunta doon sa bahay ng babae, magsisibak ng kahoy, iigib, tutulong, di ba? Ginagawa yon. Di ba sa probinsya, ganun po yung ginagawa. Pero sa atin ngayon, hindi na, di ba? Sa text na lang eh. Di ba? Kaya dito, tignan pa natin. Next. Tignan niyo po ito ha. Sinabi ni Laban, mas gusto ko ang ikaw ang mapangasawa niya kaysa iba. Sige, dumito ka na. 7 taong naglingkod, tignan niyo po ha. 7 taong naglingkod si Jacob upang mapa sa kanya si Raquel. Ngunit iyon ay parang katumbas lamang ng ilang araw dahil sa laki ng kanyang pag-ibig dito. Kita nyo, 7 taon siya nanligaw. Ang haba, di ba? Pero dahil mahal na mahal niya yung babae, di ba? Parang ilang araw lang daw yung 7 taon. Ako si Pastora po, nung niligawan ko nandito, nang umuwi ng probinsya, dumadalaw po ako sa Batangas. Yung nakarating na puro sa lugar ng nila Pastora, halos 2 oras lalakarin, ilang sapa yung dadaanan mo. Talagang, siyempre, pag mahal mo yung babae, katulad ni, gagawin mo ang lahat. Di ba, Mark? Gagawin mo ang lahat para mapasayo yung babae. Di ba? Gagawin mo lahat para mapasayo yung babae. Ako talagang ginagawa ko, pupunta ron, ang layo. Nagulat nga ako, ang layo. Pero nang napangasawa ko, hindi na ako pupunta, ang layo eh. ang hirap po pupunta eh. Meron na mga kapatiran tayo nakarating doon. Nasa burol yung nila eh. Ang daming sapang dinadaanan bago makarating po ron. Amen? Kasi gagawin mo yun eh. Napakahalaga po na pagdating doon sa panlaligaw, ganito po yung ginagawa natin. Next. Ito po yung proper way of courting the girl. Amen. Ako, suggestion ko, mga babae, pag merong manliligaw sa inyo, dapat humingi muna ng pahintulot yung manliligaw. Diba? Una, asking permission to parents. Ako, yan pa rin yung suggestion ko para lumagay po tayo sa tama. Diba? Umagay tayo para kung talagang 224, diba? Kung talagang 224 sa iyong babae at lalaki, gawin mo yan. Patunayan mo doon sa mga magulang na ikaw ay mahal mo yung babae. Diba? Hindi mo siya lolokohin. Pangalawa, you will court her at her house. Kaya tinanong ko kanina yon. Huwag kayong papayag na liligawan kayo sa cellphone. Huwag kayong papayag po mga babae. O mga lalaki, huwag naman po kayong manliligaw sa cellphone kung maaari po. Ako po, ito yung mga suggestion ko po sa po ninyo. Diba? Ito po yung pagpapakita nyo ng respeto doon sa magulang at doon sa babae tandaan natin tandaan nyo to mga kabataan. Ang panliligaw, hindi po yan trial, hindi yan loko-loko lang, hindi yan pling-pling lang. Iyan po yung magiging partners nyo sa buhay. Tandaan nyo po, iyan po yung stepping stone yan. Kaya dapat, sabi nga kanina ng Hebreo 13:4, maging marangal tayo sa pagpili ng ating pag-aasawa. Kaya pinagagawa ko yung ganito, di ba? Ito sa akin, lang po ito. Gusto ko para makita nyo at makita ng mga magulang na tapat ka dun sa babae. Teka muna, gagawin lang ito ng mga nasa tamang edad na. Yung meron ng kape sa labi. Yung may gatas, hindi pa po
ka na. Hindi pa? Parang naligaw. Meron na ba pumanik? Wala pa. Meron na, hindi makasagot si Ate Jenny. No? Dapat gano'n, di ba? Dapat pumupunta doon sa bahay, magdadala mo lang kayo. Kung gusto mo magdala ng lechon, di magdala ka ng lechon. Di ba? Parang tuwan-tuwa yung magulang sa'yo. Diba? Maganda. Ano pa? Be kind and respectful, maging maginoo tayo. Di ba? Sa panliligaw natin, dapat ipakita natin na magalang tayo po at opo. Magandang araw po. Pwede po bang, di ba? Magandang araw po, di ba? Huwag mo nang tawagin tatay. Diba? Mang Kanor. Manliligaw po ako sa inyong anak, di ba? Gano'n, di ba? Diba? Dapat yung pagiging magalang natin nandun. And then, stay true and stay true to yourself and enjoy the journey of getting to know her. Di ba? Yung lalong magkakilanan kayo para alam nyo yung mga difference nyo sa isa't isa. Amen? Sana po mga kabataan, I suggest. Alam ko kasi sa panahon ngayon, cellphone na ginagamit natin, di ba? Kamusta ka na? Di ba? Magkita tayo dito sa lugar na to. Di ba? Yun yung mga text natin, di ba? Ano ba ginagawa mo ngayon? Di ba? May pasok ka ba bukas? Di ba? Mga ano natin eh. I love you, babe. Di ba? Ganun na, no? Ganun na eh. Hindi nakikita ng mga magulang. Hindi katulad ng nakikita ng mga magulang pag pumupunta sa bahay. Makikita ng magulang yung katapatan mo doon sa anak. Siyempre, gusto ng magulang yun eh. Di ba? Pagkatapos ng court, next, siyempre, tinatawag natin na, next kuya, engagement. Basahin natin yung talata. Ang sabi ng Genesis 29:21, sinabi ni Jacob kay Laban, dumating na po ang panahong dapat kaming makasal ng inyong anak. Next. Ayan. Okay, balik mo na lang. Dito makita natin, nilalagay lang natin doon sa sunod-sunod. Pagkatapos po na, siyempre, sinagot ka na ng babae, susunod na yung engagement, di ba? Yung ready na kayo magpakasal. Alam niyo po, hindi ko alam na nung panahon nung niyaya ko yung aking mag-asawa magpakasal, ay hindi ko binigyan ng singsing. Tinatanong ko kanina kung kailan ba nangyari ang bigayan ng singsing na yan, pag-engagement. Kayo ba nung niyaya mo, tanong natin, wala rin. Tay Jerry, nung niyaya mo, may engagement ring? Wedding ring. Hindi kasi ako rin wala rin eh. Sa mga nandito na, merong nagbigay, yung mga may asawa na rito. Wala no, wala. Parang nakita ko sa panahon lang ngayon no? Itong mga, yung medyo bata si Jaymar, nagbigay ka? Nung sinabi, you will marry me? Hindi rin, no? Si Tonton, nakita ko nandito. Ton, nagbigay ka, Ton? Apa binigay mo, you will marry me? Hindi rin, Tan? Hindi, siguro sa yung mga kabataan na nandito, siguro ngayon lang yun, no? Nung pumasok yung 2000, kasi ako wala rin akong binigay. Sinabi ko lang na gusto na kitang pakasalan eh. Wala na, di ba? Pero wala na ang mahalaga po ron na yung na dapat yung katapatan natin. Amen? Kung ito may tanggapin. Pero ito yung paalala ko kapag tayo po yung mga engaged na. Dito sa church natin, alam naman natin yung mga engaged dito. Di ba? Yung mga nakikita niyan naman sa di ba? Yung aking dalawang anak, tapos sila L.E. tsaka si Jason, si Allen, tsaka si Lester, yung apat na yun, di ba? Tayo kapag mga engaged na, ito po yung warning ko, sana po, huwag tayong pumasok doon sa sexual immorality. Kasi ang sabi ng Panginoon, next slide. Sa 2 Corinthians 11:2, nag-aalala ko sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad nyo ay isang malinis na pinagkaitipan ko sa isang lalaki. Dito inahilin tulad po rito ni Pablo. Tayo po, mga mananampalataya, tayo po ay yung magiging asawang babae ni Kristo pagdating ng huling araw. Yung makakasama na natin si Kristo. Kaya ikakasal po tayo. Sa Revelation, mababasa nyo po yan. Ibig sabihin ikakasal, yung magiging makakasama na natin yung Panginoon. Inahilin tulad ni Pablo na tayo yung babae, tayo mga Kristiyano, ay isang malinis na dalaga. Di ba? Kaya nga ang suggestion ko, sabi ko sa mga babae, sa mga naka-engage na, sabi ko, dapat lumayo tayo sa sexual immorality. Kapag engaged na tayo, hintayin natin yung time ng kasal. Ano yung sexual immorality? Huwag muna kayong magtatahalik hanggat hindi pa kayo kasal.
Di ba? Yun po yung ano natin. Kasi napakahalaga yun eh. Next slide. Sabi dyan, purity before marriage is not about rules. Hindi ito basta sa mga pamantayan lang o guidelines lang. It's about love. Anong klaseng love? Love for God, kung talagang mahal mo yung asawa. Hintay mo yung time na ikasal kayo. Love for yourself, sa sarili mo rin yan. And love for your future spouse. Di ba? Ang problema, di ba nakita natin, yung panahon ngayon hindi na ganyan eh. Dapat maging ganito po tayo. Ako, sinabi ko sa aking mga anak yan. Sabi ko sa kanila, pag nabalitaan ko yan, nako, talaga sabi ko sa inyo, nabalitaan ko yan dahil talagang lagi kong pinagpe-pray yung aking mga anak. Huwag pumasok sa sexual immorality. Di ba? Kaya sabi ko, pag nabalitaan ko yan, talagang hindi ako pupunta sa kasal nyo. Di ba? Sabi ko sa kanila, mabalitaan ko lang na maunahan ka agad yan. Sabi ko, hindi ako pupunta sa kasal. Kasi inaano natin bilang priestly family tayo ng Panginoon, maging magandang ehemplo tayo para sa mga kabataan. Kasi yun po yung talagang gusto ng Panginoon. Kasi ang problema, yung pamantayan ng mundo, hindi na naging ganyan. Pero wag tayong tumulad sa ganung bagay. Ako, yun yung nais ko para po sa atin, sa ating malinis na pamumuhay. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ng Panginoon. And then, last, siyempre, pagkatapos nyon, plan for marriage. Ayan. Ito po ay picture namin, 1993. Ayan. Nung kinasal po kami ng aking asawa, March 6, 1993. Yan, 20 years old lang si pastora niyan. Ako'y 28 years old. Yan, 8 taon po yung aming pagitan ng aking asawa. Amen? Amen. Basahin po natin yung talata. Ang sabi ng Genesis 24:66-67, sinabi ng alipin kay Isaac ang lahat ng ginawa niya. Pagkatapos dinala ni Isaac si Rebekah sa toldang tinitiran noon ng kanyang inang si Sarah. Naging asawa niya si Rebekah at mahal na mahal niya ito. Diba? Kaya dapat yung mapapangasawa nyo, kaya sabi ko, doon pa lang sa pagliligaw, siguraduhin yung mahal na mahal nyo yung isa't isa. Dahil wala na pong hiwalayan po yan. Diba? Nakatali na kayo po dyan. Wala na pong hiwalayan po yan. Amen? Kaya yun po yung dapat. Amen? Next, sabi dyan, plan for marriage, una, dapat yung wedding ceremony. Dapat pag tayo po ay nag-asawa, dapat magpapakasal po tayo eh. Diba? Yun po yung gusto natin na dapat nagpapakasal po tayo. Problema, hindi tayo, ba? Huwag yung isipin na gastos. Hindi. Mahalaga po yan. Kung hindi nyo kayang gastos, sige, kahit sa west. Gusto nyo sa east pa kayo magpakasal eh. Ayaw nyo sa west, sa north, sa south. Diba? Basta mahalaga makakasal kayo. Diba? Mahalaga makakasal lang po kayo. Kasi yung ano eh, hindi lang yung papel, tandaan nyo, yung kasal. Hindi lang yung papel yung kasal. Di ba kaya ako, lahat ng mga kapatiran natin dito na sinasuggest ko na hindi makasal, ay suggest na magpakasal sila. Di ba, tutulungan ko po sila. Di ba, tutulungan ko po sila para ano. Di ba, I suggest na gano'n yung gawin natin, para ano. Kasi, merong danger po yun eh. Amen. Next. Sabi po dyan, Genesis 2:24. Ay, nandun na po tayo sa ano, no? Sama yan. Sabi dyan, ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsasama sila ng kanyang asawa at sila ay nagiging isa. Amen. Kaya dito makikita natin mga kapatid, amen, kaya meron pong seremonya ng kasal. Diba? Kaya sabi nga natin mahalaga yan, diba? Na ito ay yung pagsasama na ng mag-asawa. Amen. Next, why marriage is important? Bakit mahalaga yung pagpapakasal? Number 1, it is companionship. Ano yung companionship? Next. Sabi yan, Genesis 2:18, matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama. Pag sinabing companionship, yung pong angkop na makakasama o yung makakasama. Di ba? Kasabi rito, dinisenyo ng Diyos ang kasal upang magkaroon ng malapit na ugnayan yung lalaki at babae. Kasi merong basbas yun eh. Di ba? Meron yung basbas eh. Hindi lang natin alam. Siguro, medyo hindi pa tayo, illiterate pa tayo sa ganung bagay. Pero ngayon, nakakaintindi na tayo ng salita ng Diyos. Mahalaga yung kasal para sa atin. Di ba? Kaya hindi lang basta mag-aasawa. Dapat magpapakasal po tayo. Di ba? Kanina, mga pinayuhan ko, mga nauna ritong nung umaga, tsaka pangalawa na alam ko na hindi makasal, pinayuhan ko talaga sila eh. Sabi ko, tutulungan ko sila.
Basta ano lang nila yung kanilang mga requirements, tutulungan ko sila. Gusto ko na maging maayos yung kanilang pagsasama. Amen? Kasi yung blessing nandoon eh. Amen? Kaya dito, companionship po yan eh. Pangalawa, bakit mahalaga yung pag-aasawa? Next. Next slide. Procreation. Ano yung procreation? Next slide. Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga sumpling ay pagpapalang mayroong galak. Pag sinabing procreation, pagpaparami o pag-aanak. Diba? Kaya tayo nag-aasawa, kaya papasal, para magkaroon ng anak. Kaya nakita nyo, kapag tayo po ay mag-asawa, kinasal, hindi ka na bound ng kasalanan. Bakit? Mag-asawa na kayo at kinasal na kayo eh. Hindi na tayo bound ng kasalanan. Sabi rito, dinisenyo ang kasal upang magkaroon ng anak ang mag-asawa at palakihin sila sa isang tahanang puno ng pagmamahal. Ang mga anak ay biyaya ng Diyos at mahalagang mapalaki sa tahanan kung kailangan matutuhan nila ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Pangatlo, bakit mahalaga yung kasal? It is redemption. Ano yung redemption? Pagtubos. Basahin natin yung talata. Ngunit tungkol naman sa mga magkasintahan, kung sa palagay ng lalaki ay hindi tama ang kinikilos niya sa kanyang nobya. Ibig sabihin, meron kang gustong gawin sa nobya mo, parang gusto mong makipag-sex. Sabi niya, dahil sa pagnanasa at sa palagay niya ay dapat na silang magpakasal, mas mabuti ngang magpakasal na sila. Hindi ito kasalanan. Ibig sabihin, kapag ginawa nyo yun, hindi pa kayo kasal, nagtatali kayo, kasalanan yun. Kaya sinabing ang kasal ay redemption, tinutubos ka doon sa kasalanan, sa nagagawa mong kasalanan. Kaya ka magpapakasal. Tinutubos ka doon sa kasalanan. Amen. Kaya makita natin, alam naman natin, mga kapatid, na fornication, di ba? Ang pakikiabid, yung sex beyond marriage, ang tawag po dyan, fornication. Tignan nyo po sa ChatGPT, tignan nyo po sa mga dictionary. Yung pakikiabid, yung tayo yung nagtatalik na hindi tayo mag-asawa, beyond marriage, ay fornication po yung tawag po dyan. Amen? Kaya dapat pumapasok po tayo doon. Kaya yung mahalaga, bakit puro tayo merong wedding ceremony. Next, tandaan po natin, di ba sabi nito, hindi ba nyo alam na mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag din yung dayain ng inyong sarili ang mga nakikiapid. Nakita nyo? Sumasamba sa Diyos, nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Di ba? Wala silang bahagi sa kaharian ng ating Panginoon. Amen. Next, tandaan nyo, pag nag-asawa po kayo, meron kayong marital responsibility. Kaya ako, inaano ko yung mga bata na huwag kagad pumasok sa pag-aasawa. Merong responsibilidad po yan. Hindi lang pag nag-asawa kayo, magtatalik lang kayo, mahal nyo yung isa't isa. Hindi po. Maraming responsibilidad ang mga... Sana makinig po yung mga kabataan na nandito. Di ba? Hindi lang yung... Ayan, yung mga magulang, tanong nyo sa mga nanay at tatay nyo. Di ba? Merong responsibilidad pag nag-asawa na kayo. Next. Ayan. Ano yung mga responsibilidad? Una, leave your father and mother. Kaya nyo ba yan kung nag-aaral pa lang kayo, mag-aasawa na kayo? Ano sabi ng Panginoon? Tignan nyo, utos ng Diyos to ha. Next, kuya. Mateo 19:5, si Kristo yung nagsasalita dyan. At siya na rin ang nagsabi, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya pag kayo po ay nag-asawa, hindi kayo titira din doon sa mga magulang nyo. Aalis na po kayo ron. Dahil, kaya nga di ba yung nagtandaan nyo ng sermon ko noong una, bago ka pumasok sa pag-asabi doon sa kawikaan ba yun? Na, bago ka magtayo ng tahanan, ihanda mo muna ang iyong bukid. Ano yung ibig sabihin? Dapat meron ka munang trabaho. Sigurado mo lang na kaya mong buhayin yung iyong mapapangasawa. Kung nag-aaral pa kayong pareho, paano kayong magsosolo wala nga kayong trabaho. Diba? Kaya mahalaga po. Alam niyo po, isa sa mga na-counseling ko dyan, sila, wala rito mag-asawa, no? Si Atan at saka si Ate Kuya, Si Kuya Atan at saka si Ate Marbs, di ba? Nakapiling din sa mga magulang nila eh. Si Reggie Lynn, sinabihan ko rin nung Sabi ko, nakita ko magkakasama sila sa bahay eh. Sabi ko, hindi maganda yung gano'n. Sana magkaroon sila ng Kasi nakita ko nung magkakasama sa bahay, lahat ng anak ni tatay, lahat ng may asawa,
Nandun lahat sa bahay. Di ba nung kapitbahay niyo sila? Kaya nung dumalaw ako ron, ang daming tao rito. Parang bahay ng kalapate. Yung mga mag-asawa nandun. Tignan nyo naman, pinahirapan nyo yung tatay. Di ba? Pinahirapan nyo yung mga magulang. Hindi niya na dapat responsibilidad yun eh. Pero mo, nagiging responsibilidad ba ni tatay dyan siya kano asawa niya? Bakit? Nandun yung mga anak tsaka yung mga asawa eh. Wala mga trabaho yung iba eh. Akalain mo yung tatay pa rin nagtatrabaho para doon sa anak nag-asawa na. Siya pa rin yung mag-aalaga ng apo. Di ba? Tignan nyo yung nagiging ng nag-aasawa ng bata na kasi wala pang kayang ikabuhay. Isipin nyo naman, hindi lang yan love, hindi yan lust of the flesh lang. Tandaan natin yung mga kabataan, huwag tayo pumapasok agad dyan. Diba? Hintayin natin yung tamang panahon na meron na kayong trabaho, kaya nyo nang mabuhay. Kasi yan ang sabi na po, hindi ako nagsasabi niyan, di ba? Yan kapag meron tayo, dapat, yun yung marital responsibility. Hindi yung magsasama lang kayong dalawa. Di ba? Magbabahalan kayo mula umaga hanggang gabi, hanggang kinabukasan. Hindi naman matatapos sa ganun yun eh. Magkakaanak kayo. Paano yan? Kung pareho kayong nag-aaral. Di ba? Ano ipapakain nyo sa anak nyo? Nga. Di ba? Ihahingi, tay, bibili ako ng diaper, o may meron ba kayo dyan? Tay, walang panggatas, di ba? Nay, walang panggatas. Biro mo. Pinahirapan nyo yung mga magulang nyo. Nagpapakasarap kayo, tapos yung mga magulang nyo, pinahihirapan nyo. Grabe, di ba? Kaya sana mga kabataan, maisip natin yon. Mag-aral lang kayo na mag-aral. Hintayin nyo makatapos kayo, maghanap ng trabaho, tsaka ka ngayon pumasok sa pagrelasyon. Ganun po yung gawin natin. Amen? Next. Sabi pa dyan, faithful companionship. Ano ibig sabihin yan? Next. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Kaya sabi natin, pag nag-asawa tayo, hindi na pwedeng maghiwalayan. Diba? Ang makakapaghiwalay dyan, ano na lang? Kamatayan na lang makakapaghiwalay dyan. Diba? Kaya nga sabi natin, doon pa lang sa panliligaw, siguraduhin mo na natutupor yun. Ha? Siguraduhin mo na, bakit? Walang hiwalayan na po yan. Walang hiwalayan na po yan. Kasi yung hindi pwede, kaya nga, hindi, gawa lang naman, batas lang naman tao yung annulment, legal separation, divorce. Batas lang tao yan eh. Ito, batas ng Diyos to eh. Ano ba mataas? Batas ng tao o batas ng Diyos? Batas ng Diyos. Ang tao lang naman gumagawa na pinaghihiwalay yung tao eh. Sasabihin, kasi binubugbog ng asawa, kasi ganito na. Bakit yan ang pinili mong asawa? Diba, hindi ka pumili ng kaparehong pananampalataya, hindi mo yan ipinanalangin. Diba? Hindi mo ginawa yung mga ganung bagay. Basta nakita mo lang, gwapo, maganda, mayaman, maayos pumorma. Ay, siya na yung para sa akin. Yun kaagad eh. Diba? Kaya nakita natin, hindi na pwede yung ganun bagay. Amen? Next! Ano pa? Ano pa yung responsibilidad? Ito sabi dyan ng Malakias 2:16, nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghiwalay ng mga mag-asawa. Sabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, napuputa ko sa mga taong gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya nga, maging tapat kayo sa inyong asawa. Kaya nakita natin yung mga lalaki na binubugbog yung kanilang asawa. Naku, galit ang Diyos doon. Diba sabi niya, napuputa ko sa mga tao gumagawa ng kalupitan sa kanyang asawa. Kaya nga, maging tapat kayo sa inyong asawa. Kaya makita, ang hirap mga babae pag nakapag-asawa kayo ng taekwondo o mga boksingero, nako, kawawa kayo. Di ba? Kaya siguraduhin nyo lang na talagang mahal na mahal kayo. Kaya maganda yung liligawan ka doon sa bahay. Makikita mo yung katapatan ng lalaki. Di ba? Makikita mo kung talagang tapat sa kanyang nililigawan. Amen? Next. Ayan. Wife, submit to your husband. Ito, napaliwanag na natin sa mga couples to. Ilang beses na yan eh. Basahin natin yung talata. Sabi dyan, mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawa dahil yan ang nararapat gawin bilang mananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya mga babae, kayo po, pag nag-asawa na po kayo, dapat pasasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Amen? Yung mga nanay natin dito, nagpapasakop lahat yan eh. Amen? Di ba? Mga babae, nagpapasakop kayo, di ba, sa mga asawa niyong lalaki? Parang hindi lahat
Di ba? Dapat ganun po yun. Ba? Pero dapat, di ba? Ibig sabihin nagpapasakop, ang tatay ang pinaka-hari. Di ba? Ang tatay ang hari sa bahay. Hindi pwedeng yung babae ang hari, ha? Sa bahay ba, Tay Mervin, sino hari? Ikaw? Parang hindi ka makasagot, ha? Dapat ganun po. Kasi, yun yung hierarchy ng Diyos, eh. God, husband, wife. Dapat ganun po. Di ba? God, Christ, husband, wife, ganun dapat. Hindi God, wife, husband. Kasi yung flow ng blessing, hindi pa ano. Ba? Ano, next. Pero alam nyo, mas malaki ang responsibilidad natin mga lalaki. Yung mga lalaki. Bakit? Husband, love your wives. Basahin natin yung talata. Mga lalaki, mahalin nyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog na yung kanyang buhay para sa iglesia. Dito naman, ipapakita natin yung lubos-lubos na pagmamahal doon sa mga asawa nating babae. Kung gusto nating igalang tayo, magpasakop yung babae sa atin, mahalin mo. Diba? Mahalin natin yung asawa natin ng talagang buong puso. Diba? Yung pagmamahal, ibigay natin. Sabi dyan, diba? Yung inihandog ni kung pang ano daw inihandog ni Kristo yung kanyang sa iglesia, ganun din daw tayong mga lalaki. Kaya tayo dapat inuunawa talaga natin yung ating mga asawa, di ba? Alam naman natin yung mga ating asawa, di ba? Pag tinanong mo yan, mahaba talaga sumagot yan, uunawain mo na lang, di ba? Pag tinanong mo, di ba? Pero tayo, sagot lang natin, opo, di ba? Oyo, yes. Ang babae, pag sumagot, mahaba tayo. Kaya, alam mo yung nature ng babae, medyo iintindihin mo na lang yan. Amen? Kasi gano'n natin mamahalin yung mga natin. Ang mga babae, laging right. Tayo, left. Di ba? Right lagi ang babae, di ba? Tayo, left tayo. Gano'n natin mamahalin yan. Pero huwag ka magpapa-under, basta't ikaw pa rin yung hari. Kahit siya yung right, ikaw yung left, okay lang yon. Basta't mamahalin, di ba? Kasi gano'n yan, di ba? Nakakita nyo, pag nag-asawa kayo, tingnan yung mag-asawa, hindi nagpapatalo yung babae. Nako. Di ba? Kasi gano'n kami pag hindi pagalingan. Di ba? Lalo na parehong magaling. Di ba? Kaya dapat, ang lalaki lagi yung gumagawa ng paraan para doon sa pagkakasundo. Di ba? Ikaw yung magsosorry, ikaw yung di ba? Pag kakalabitin mo na, Han, di ba? Kalabitin mo na, babe. Bati na yan, bati na. Okay. Kaya yung mas mahalaga po yung Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Last, raising your children in the instruction and discipline of the Lord. Di ba? Yung responsibility ng mga magulang, yung dinadala yung anak nila rito. Di ba? Kaya sabi ko lagi doon sa mga may asawa, di ba? Ay, may mga anak na, dali nyo rito kahit makukulit yan. Di ba? Nakikita, katulad yung mga bata, nakikita, okay lang po yan. Ako, yung mga anak ko, mula nung binibit-bit yan, wala pang 1 taon yan, dinadala namin sa church yan. Di ba? Talagang hirap nung namin yan. Kaya nakita nyo naman, di ba, kilala nyo naman yung aking mga anak, lumaki talaga sila na hindi sakit ng ulo. Di ba? Tapos nung nag-ministry sila, hindi ko pinilit yan. Jay, hindi, sila nagkukusa yan. Kasi ganun mo pinalaki sa tuntunin at aral ng Panginoon eh. Naku, napakasarap po kapag meron kayong ganyang mga anak. Di ba? Ang hirap kasi pag dinala mo sa church, alam naman natin kung ano yung tinuturo sa church eh. Di ba? Kaya minsan nakikita natin yung mga bata. Di ba? Kaya nga yung anak ko ni si Pia, sabi ko, baba ka ron, pinabababa ko rito, minsan tablet ng tablet. Sabi ko, dito ka, mag-worship ka. Di ba? Kasi turuan natin yung mga bata pa lang. Para makita, kasi dito, wala naman silang tinuturuan ba natin yung mga anak natin na hindi maganda rito? Tinuturuan natin kung ano yung maganda. Maganda, maaga pa lang nakikilala na nila po yung ating Panginoon. Amen? Kaya dalhin nyo po yung inyong mga anak. Dalhin nyo yung mga anak rito, na malalaki man o maliliit yan, isama nyo po. Di ba? Para paglaki niyan, hindi kayo mahihirapan dyan. Di ba? Kasi pag pinalaki nyo sa labas yan, di ko naman sinasabing lahat, pero karamihan. Di ba? Kasi, siyempre, kung ano yung natutunan sa labas, yun yung magiging attitude niyan. Di ba? Kaya yun, alam naman natin, yung mga pinalaki dito sa labas, ay pinalaki dito sa church, talagang nakita nyo, nung lumaki sila, hindi nahihirapan na mapalaki sa araw ng Panginoon. Amen? Sige po, last at panguli. Ayan. Sige, okay na, i-skip mo na yan. Ayan. Sabi dyan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Alam nyo bakit ito yung ginamit kong application?
Kasi yung, alam naman natin, yung pamantayan ng mundo, di ba? Yung sabi nga natin, pag sa mga ligaw, text-text lang. Kung ano yung mga ginagawa ngayon na hindi na nagagawa yung mga tradisyon o kaugaliang maganda na hindi naman complex sa Panginoon. Kaya ang nangyayari, di ba, yung buhay ng mga tao, yung buhay ng pamilya, hindi nagiging maganda. Kaya sabi natin, huwag tayong makaayon sa takbo ng mundong ito. Sundin pa rin natin kung ano yung sinasabi ng Diyos pagdating sa pagpili sa mapapangasawa. Kasi kung talagang mahal nyo yung inyong mapapangasawa, kung meron kayong mga pangarap sa buhay, ganun po yung mga gawin natin. Pero kung okay lang sa'yo na mga bagay yan, it's your choice. Ikaw yung pipili. Amen? Sige po, tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Amen. Amen. Sana po ay marami tayong natutunan at sa araw pong ito. At lalo po yung ating mga kabataan na nais natin na mailagay sa magandang sitwasyon ng buhay, di ba? Gusto natin maging maganda yung inyong mga future. Yun yung pangarap natin sa church, di ba? Bagamat, siyempre, meron pa rin kayong sarili-sarili ng desisyon, hindi ko naman pwedeng saklawan yun, pati yung inyong mga magulang, basta't kami lang bilang inyong lingkod. Gusto ko na maging maganda yung magiging buhay natin. Huwag masasayang yung buhay natin dito sa mundong ito. Amen. Kasi nakita ko kung paano ko pinakalaki yung aking mga anak. Gusto ko na hindi naman sila perpekto. Di ba? Hindi naman perpekto yung aking mga anak na napalaki. Marami rin silang mga hindi magandang nagagawa. Pero yung maayos na takbo ng buhay, di ba? Na sinunod nila yung sumusunod sila sa kanilang mga gulang, sinusunod nila yung mga dapat gawin, kahit minsan hindi na sila kinukuman. Di ba? Yan, kahit mga malalaki na yan, nagpapaalam pa yan. Pa, nandito kami. Kahit na nakita nyo, gana edad niyan, nandito kami. Nagsasabi yan sa bahay. Kung nasaan sila. Pa, nandito kami. Baka mamaya pa kami. Nagbibilin sila. Alam na, sinasabi nila kung nasaan sila. Diba? Ganun yung nakita natin na mahalaga yung pagpapalaki natin sa ating mga anak. At mahalaga na sundin natin yung diba? Yung sundin natin yung pamantayan ng ating Panginoon pagpili doon sa mga partners natin sa buhay natin. Amen? Kaya yun po yung gusto natin. Na hindi natin gusto na higpitan po kayo. Hindi kayo hinihigpitan, hindi kayo sinisikil, na para bang siya napaka-killjoy naman ni pastor. Hindi po eh. Ang gusto lang natin, maging maganda yung magiging future nyo po. Siguro sa mga susunod na taon, pag kayo po ay nasa tamang edad na, dyan nyo lang po ma-realize na, ay, tama pala yung sinabi ni pastor. Diba? Tama pala. Kasi makita nyo naman, diba, doon sa mga dumaan na, doon sa pumasok agad sa relasyon na hindi pa dapat, nakikita naman natin yung kanilang buhay. Diba? Kung gusto mo naman diba? Sabi nga natin, diba, ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy, ikaw yung pipili, buhay o kamatayan. Mabuti o masama. Ikaw yung pipili nun eh. Kahit merong mga kumandan Diyos, kahit meron tayong ginagawa, ikaw pa rin yung pipili eh. Siyempre, alam mo yung dapat yung pipiliin natin. Amen? Sige, tayo po yung manalangin. Purihin kayo, Diyos, Lord, marami pong salamat. Isang pribilehiyo, Panginoon, na muli na kami magsama-sama at yung mensahe, Lord, para sa pagpili, Lord, na mga aming magiging partner sa buhay, yung mga kabataan na narito, at yung mga magulang na narito, Lord, ay naway maibahagi nila sa kanilang mga anak para sa isang maayos at magandang kinabukasan. Siguro naman po, Lord, sa iyong mga salita na aming napakinggan at sa mga talata na aming nabasa, na kayo, Panginoon, yung nagbibigay ng mga pamantangayan yan at mga utos, Panginoon. Paano po na magiging maganda yung aming kinabukasan ng aming mga anak pagpasok nila sa pakikipagrelasyon o sa pag-aasawa. Salamat o Diyos. Alam namin, Lord, na hindi yan kanong kadali, kaya lagi kaming dumadalangin. Samahan mo po, gabayan mo po yung aming mga kabataan, gabayan mo po yung aming mga magulang, mga nanay at tatay, para sa kanilang mga anak, Panginoon, na magawa, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito. Purihin kayo, Diyos,
ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan, na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Kristo, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan nyo upang maisagawa yung kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Yesu Kristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman at ang biyaya ng Panginoong Kristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagpisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Lahat tayo magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. God bless po sa inyong lahat.